Nabalik sa naggalaw ito, dapat hindi ko ito gagalawin eh. Altab lang. Okay. Okay. Praise the Lord. Sabi po doon, the kind of prayer that moves mountain is prayer for the fruitfulness of God's kingdom. Kaya it would seem impossible to move a mountain into the sea. So Jesus used that illustration to show that God do the impossible. God will answer your prayers, but not as a result of your positive mental attitude. Other conditions must be met. Kung titingnan po natin dito, yung mga talata na ating binasa, makita po natin, sabi nga po doon sa verse 22, balikan po natin. Verse 22 ng chapter 11, then Jesus said to the disciples, have faith in God. I assure you that you can say to this mountain, may God lift you up and throw you into the sea, and your command will be obeyed. All that is required is that you really believe and do not doubt in your heart. Kaya purihin ang ating Panginoon. Balikan po natin ang sabi nga doon sa 23, truly I tell you, if anyone says to this mountain, go throw yourself into the sea, and does not doubt in their heart, but believes that what they say will happen, it will be done for them. Dito makikita po natin na ang panalangin kind of prayer na sabi ng makapag-move ng mountain is the prayer for the fruitfulness of the kingdom. Napaka-imposible po na tanggalin or iurong o itapon ang dagat, ang bundok sa dagat. Napaka-imposible po yan. But Jesus used this illustration, sabi nga doon, to show that God do the impossible. Tandaan po natin, ang lahat ng imposible sa tao ay posible sa Panginoon. Bakit? There is no impossible with God. Ano man problema, gabundok man ang ating problema, tandaan po natin, kayang lutasin ng Panginoon ang lahat na yan. Kailangan lang natin idulog natin ang lahat na yan sa ating Panginoon. Ang sabi po natin kanina, God will answer your prayers but not as a result of your positive mental attitude. Tandaan po natin, maaari na ang ating panalangin ay tinutugunan ng Diyos kaagad. May mga circumstansya or circumstances na sa ating panalangin ay tinugon na kaagad ng Diyos. Maaari na may panalangin tayo na parang hindi pa nag-iintay pa lang tayo. Sabi ni Lord, wait. Maaari na mayroong inaayos pang Panginoon sa buhay natin, maaari mayroon pang iniintay ang Diyos sa atin. At saka meron din pong maaari na ang kasagutan ng Panginoon ay yung panalangin pala natin ay sinagot na ni Lord. Pero hindi yung kasagutan doon sa hinihiling natin sa Diyos. Okay? Humingi ka dito,
hindi ka tinuguno, pero meron kang mga natatanggap na nga mga pagpapala. Ito na pala ang kasagutan doon sa panalangin mo. Tandaan natin, God knows best. And meron din pong mga panalangin na hindi na rin tinutugon ng Diyos. Why? Because God loved us and too much to give. Ang sabi nga doon, mas higit na mas maganda ang ibibigay ng Diyos para sa atin. Kaya dapat po mag-intay lang po tayo. Okay. Ano-ano po yung mga other conditions na dapat po natin ma-meet para po matanggap po natin ang kasagutan ng panalangin po natin. Gaya ng sabi po dito, other conditions must be met. Number 1, you must be a believer. Romans chapter 10, verse 9 to 10. Pangalawa, you must not hold a grudge against another person. Mark 11, verse 25. You must not pray with selfish motives. Philippians chapter 2, verse 3. And your request must be for the good of God's kingdom. 1 Corinthians chapter 10, verse 24. Isa-isahin po natin ito, mga kapatid. Sabi po doon, mga kondisyones po, tandaan natin ang pangako ng Diyos sa kanyang mga salita. Ito po ay may mga kondisyon. Kaya kailangan po i-meet natin ang mga conditions na ito. Number 1, sabi nga po doon, to pray effectively, you need faith in God, not faith in the object of your request. If you focus only on your request, you will be left with nothing if your request is refused. Paalala po sa atin to. We need faith. We need faith in God, not doon po sa object po doon sa ating nire-request sa Lord. Other conditions must be met. Number 1, sabi nga po doon, you must be a believer. Okay, Romans 10:9. If you declare with your mouth, Jesus is Lord, and believe in your heart that God raised Him from the dead, you will be saved. At kapag kilala na po natin, tinanggap na po natin si Jesus, at we could declare that Jesus is Lord, na mula sa ating puso, makikita po natin dito na kinikilala po natin ang ating Panginoon. And also we believe that whatever we ask in prayer, ang sabi nga doon, ito'y tutugunin ng Panginoon. Mark 11 verse 24, yung ating talata kanina, ang sabi nga noon, whatever you ask for in prayer, believe that you will receive, that you will have received it, and it will be yours. That means may pananampalataya po tayo na tutugunin tayo ng ating Panginoon. You believe na ikaw po ay tutugunin, nanampalataya ka na ikaw po ay tutugunin ng ating Panginoon. Hindi ka nagda-doubt, hindi ka nag-aalinlangan. Dahil ang taong nag-aalinlangan ay gaya ng isang alon sa dagat na kung saan siya dadalhin ay doon po siya pupunta. Wala po siyang paninindigan. Okay? Pangalawang kondisyon, you must not hold a grudge against another person. Okay? Ang sabi ng verse 25 ng Mark chapter 11, but when you are praying, first forgive anyone you are holding a grudge against, so that your Father in heaven will forgive your sins too. Maliwanag po na sinasabi na ang isang kinikimkim na mga hinanakit sa kapwa, galit sa kapwa, puot sa kapwa, at hindi po tayo nagkapag-release ng pagpapatawad sa kapwa po natin sa nga nagkakasala sa atin, o tayo po ay hindi nag-release ng pagpapatawad, kahit wala na po sila, i-release mo rin siya, hindi mo na alam kung nasaan sila, i-release mo sa Panginoon ang pagpapatawad mo sa kanila. Dahil ang sabi po dito, ito ang magiging hadlang na ang ating panalangin ay hindi tutugunin ng Diyos. May dark clouds na humahadlang upang hindi natin matanggap
ang kasagutan sa ating mga panalangin. You must not hold a grudge against another person. Okay? Makikita po natin yan sa Mark chapter 11, verse 25. Okay? Sabi po doon sa pangatlo, you must not pray with selfish motives. Kaya ang sabi po ng Philippians chapter 2, verse 3, do not be selfish. Okay? Do not be selfish. Don't try to impress others. Be humble, thinking of others as better than yourselves. Kapatid, hindi po dapat tayo maging sakim. Yan. Tandaan po natin, nais tayo pagpalain ng Diyos. Yun ang nais ng Lord eh. I-bless tayo, pagpalain tayo, as long as nawala na po tayong mga hadlang na tanggapin natin, yung mga pagpapala na nagmumula sa Diyos. Don't be selfish. Kasi tayo po'y pinagpapala ng Diyos, hindi lamang po yan para sa iyo. Sabi nga ng Lord, don't be selfish. At yung pagpapala na yan ay dapat mo ring ibahagi doon sa mga nangangailangan. Lalo na ang pagpapala ng kaligtasan ng ating kaluluwa. Dapat ito ay ating ibahagi sa mga nangangailangan. At isa pang sabi po, don't try to impress others na mas magaling tayo sa kanila. Okay? Be humble. Ang sabi po sa ibang translation, treat others better than yourselves. Huwag tayong magmamayabang. Huwag nating ipagmamalaki kung sino tayo, anong naabot natin, anong nakamta natin, gaano nakarami yung ating mga ari-arian, gaano nakalaki yung ating deposito sa bangko. Wala po tayong pwedeng ipagmamayabang sa Diyos. Kaya ang sabi nga nun, you must not pray with selfish motives. Kung gusto ho natin na matanggap ang mga kahilingan natin sa Diyos, kailangan po natin marunong po tayo mapagpakumbaba. Be humble, thinking of others as better than yourselves. At pang-apat, your request must be for the good of God's kingdom. Sabi po ng 1 Corinthians chapter 10 verse 24, ito po hango sa New Living Translation, NLT, don't be concerned for your own good but for the good of others. Ito po nga ang sinasabi ko po kanina, hindi lamang po para sa iyo. We must have concern. May concern po tayo sa pangangailangan ng iba, kalagayan ng iba. Lalong-lalo na sa panahon natin ngayon. Kailangan natin na tayo po ay may malasakit sa kapwa. Marami pong nangangailangan. Maraming nagugutom. Maraming walang trabaho. Maraming walang hanap buhay. Dahil sa pandemya, maraming nagsasarang mga company. Walang trabaho. Kaya po, maging concern po tayo sa iba. Tandaan po natin mga kapatid, kung ano ang ating nararamdaman sa kapwa, ito din ang nais ng Diyos na maramdaman natin para sa kanila. Kasi ang sabi nga doon, tayo po ay nakaranas ng mga pagpapala, pagmamahal ng Diyos. Hindi tayo kinulang. Nandun lahat ng provision po sa atin.
Tandaan po natin ang sabi nga ng Biblia, ang sabi ni Haring David, tumanda na lang siya. Pero kailanman hindi niya nakikita na ang tunay na sumusunod sa Panginoon ay nagugutom. Ano mang sitwasyon, ano mang kalamidad, ang Diyos po ang gagawa ng kaparaanan na pagpalain niya ang kanyang mga anak. Kaya maging concern na rin din po tayo sa mga nangangailangan, hindi lamang para sa atin. Kaya ito yung mga bagay na nais ng Diyos na kailangan po gusto ng Panginoon na matanggap po natin yung kasagutan ng ating panalangin. Have faith in God. Yung sabi nga doon, have faith in God. Napakahalaga po nito na meron po tayong pananampalataya. Kaya nga ang sabi nga nung sa introduction natin kanina, ang ating pananampalataya, ito po yung nagbibigay sa atin na kapanatagan na ang lahat ng ating dinudulog sa Diyos ay tutugunin ng ating Panginoon. Whatever it is, even kagalingan sa lahat ng uri ng sakit karamdaman, pag nire-request ko natin, pag dinudulog ho natin yan sa Panginoon, tutugunin tayo ng Diyos as long as malinis ang ating mga puso. Ang motibo natin ay ayon din po sa kalooban ng ating Panginoon. Ang sabi nga po doon, Jesus as our example prayed. Our Father, He cried out, everything is possible for you. Please take this cup of suffering away from me. Yet I want your will to be done, not mine. Ito yung panalangin na kung saan, ito yung time na malapit na po siya na ipako doon sa krus. Kaya sabi nga niya, kung maari lang, Ama, kung maari lang, alisin mo ang sarong ito sa akin. Ngunit kung ano man ang kalooban mo, yun pa rin ang manggaganap at hindi ang aking kalooban. Kaya makikita po natin, ang sabi nga po doon, maalala ko lang po, ang sabi nga po doon, patungkol po sa ating panalangin. Ang sabi po doon, in the book of in his book, Too Busy Not to Pray by Bill Hybels. Yan. May book po to na Too Busy Not to Pray. Lahat po tayo busy. Di ba? Kaya po tayo po ay nagkukulang sa panalangin. Kaya sa libro po ni Bill Hybels, ang sabi mo to, too busy not to pray. Ang sabi po no, explain why some prayers are unanswered. Okay? He says, if the request is wrong, God says no. If the timing is wrong, ang sabi no, if the timing is wrong, God says slow. If you are wrong, God says
grow. Lumago ka muna. But if your request is right, your request is right, timing is right, and you are right. Tama ka sa harapan ng Panginoon. And God says, go. That means natatanggap at matatanggap po natin ang kasagutan ng ating panalangin sa Diyos. Our faith and obedience sa Panginoon, ito po yung nagdadala sa atin at ang sabi nga po doon, but if your request is right, tama yung request natin sa Panginoon, tama yung panalangin natin sa Diyos. Tandaan natin, hindi lahat ng panalangin ay tama sa harapan ng ating Panginoon. And the timing is right. And you are right. Mismo, ikaw mismo, ayos, tama sa harapan ng Panginoon. And God will meet your prayers. Okay? At bilang pagtatapos, ang sabi po dito, our prayers are often motivated by our own interests and desires. We like to hear what we can have, anything. But Jesus prayed with God's interest in mind. When we pray, we can express our desires, but we should want His will above ours. Kaya sa gabi ito yung paalala ng Panginoon, check yourselves to see if your prayers focus on your interest or God's interest. Ulitin ko, check yourself to see if your prayers focus on your will or God's will. Ano ba ang ating panalangin? Yung kalooban ba ng Diyos o yung kagustuhan natin? Kasi ang kagustuhan natin, madalas po hindi kalooban ng Diyos. Tandaan natin, mas higit na mas maganda ang mga nakalaan para sa atin kaysa ating mga naiisip at hinihingi sa Diyos. Kaya nga minsan hindi natin natatanggap. Why? Merong mas maganda para sa atin. May mas magandang kasagutan ang Diyos para sa iyo. Kaya maghintay, gawin po natin yung tama. At ang sabi nga doon, kailangan lang po mananampalataya. At ang sabi nga doon, kung mayroon tayong pananampalataya, whatever we ask in prayer, believe that you will have it. Praise God! At sa gabing ito, nanampalataya po ko at nawa, meron po tayong natutunan. Paalala lang po ito, basic lang po ito. Paalala lang po ito na dapat po natin maintindihan yung kahalagahan ng ating pananampalataya, pananalig sa Diyos na sa lahat ng ating idudulog, tayo po itutugunin ng ating Panginoon. Kapag nasumpungan po tayo na maayos sa Kanyang harapan. Let's pray. Salamat po, dakilang Diyos, sa oras na ito. Salamat po, O God, sa patuloy niyong pagsama sa amin. Salamat, Lord, sa patuloy niyong paggabay sa amin. At nawa, Panginoon, sa bawat isa, Lord, na nakakinig sa sa salitang ito, sa live stream na ito, naabot, Panginoon,
Anumang pangangailangan nila, O God, anumang kahilingan nila sa inyo, Panginoon. Maaari, Lord, na matagal na silang dumudulog sa iyo, maaari na matagal na silang ipinapanalangin sa inyo, lalong-lalo na ang kaligtasan ng kanyang pamilya, sa lahat ng membro ng kanyang pamilya. Lord, we pray and I pray, O God, na patuloy, Lord, hipuin mo ang taong ito at nawa, Panginoon, tugunin mo na ang lahat ng kanilang mga kahilingan, O God. Lord, i-bless mo ang bawat isa. Pagpalain mo ang kanilang mga buhay, Panginoon, at patuloy na ilayo niyo sila sa lahat ng uri ng kapahamakan at disgrasya. Maging, Lord, sa panahon ngayon, sa pandemya, Lord, patuloy na pakaingatan mo, ang protection mo, Panginoon, ay patuloy maranasan ng bawat isa. At ilayo niyo kami, Lord, sa lahat ng uri ng kapahamakan at disgrasya, O God. Lord, salamat sa inyo namin, O God, patuloy ipinagkatiwala ang lahat ng bagay. Oh, we thank you, Lord God. We glorify you, Lord. In Jesus' name, Amen, Amen, and Amen. Maraming salamat po at nawa patuloy tayo pagpalain ng Panginoon. Mag-ingat po tayo, lalong-lalo na sa panahon natin ngayon na dumadami na po ang mga naapektuhan, nagkakasakit na po ng COVID-19. God bless po sa bawat isa. At